Pumunta kami sa Villaba dahil meron kaming sinorpresa. Pepay nakulong, ano nga ba ang kanyang kaso? At binigyan ko ng leksyon ang bagong henerasyon. Tugs Tagalog! Time check. Alas 4 ng madaling araw. Pumunta kami sa Villaba Leyte dahil meron kaming sinorpresa sa kanyang kaarawan. Ngunit may di inaasahang nangyari. At 5:30 na kami nagumpisang bumiyahe. Medyo malayo ang biyahe. Iniwan ko muna ang motor ko dito. Pero babalikan ko rin naman. Di kasi ako nang iiwan. Kaya hugasan mo ang iyong pinggan para yung nanay mo hindi ka pagalitan. Andito na yung bulaklak, andito na rin yung cake. Pero meron ba tong break? Pagkatapos ng 10 dekada, andito na kami sa Villaba. Ito nga pala ang bahay ng aming aawitan. Kaya hinanda na namin ang aming kagamitan. Pagpasok ko dito, may nakita ako. May baril na pangontra sa multo. Di ko pa nagisna ng aking aawitan. Kaya tinanong muna namin siya. Pero ayaw niyang magsalita, lasing pa ata. Eto naman, ayaw magpaistorbo. Nagbantang kakagatin niya raw ako. Ayaw niyang lumapit. Takot siyang maging pinakbit. Sa kalaunan ay lumabas din ang aking aawitan. Sinimulan ko na siyang inawitan. You never let me down. You turned my life around. The sweetest things I found with you through the years. When the rhythm started playing, dance with me, make it sway. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bumalik kaagad kami sa Ormoc pagkatapos namin kainin ng manok. Sa pagkahapon yan ay pumunta ako sa City Health. Kinagat kasi ako ni Pepay. Gusto niya na raw akong mamatay. Kinabahan ako sa pagpasok ko dito. Parang meron kasing gustong hampasin ng helmet ang nanay ko sa ulo. Pero wala naman pala. Nakipagkaibigan lang siya. At nakita ko ang wanted poster ni Pepay. Pero parang wala siyang balak magbago. Matigas pa rin ang kanyang ulo. Umuwi muna kami kasi wala nang libreng bakuna. Ako'y nagugutom na. Kaya ako'y kumain muna. Wala pang alas 5. Kaya nag-standby muna ako dito. Sapit ng alas 5, pumunta kaagad ako dito. Sinimulan ang pag-insayo. Tinulungan ko muna tong kaibigan ko kung paano sumuntok ng husto. Meron pang mali sa kanyang pagsuntok. Pero pag siya'y nagpursige, walang imposible. At dito na naman tayo sa bagong henerasyon. Ibubuhos ko ang mga natutunan kong leksyon. Sabi nga ng isang bayani, ang kabataan ay bata pa. Tinuruan ko ang bata kung paano sumuntok ng tama. Binababa niya ang kanyang kabilang kamay. Kaya pinakita ko kung anong mangyayari sa laban pag binababa niya yung kamay niya habang sumusuntok. Sa boxing kasi, di mo kinokorek yung mali, naging habit na. At pag naging habit na, mahirap nang i-correct. Pagkatapos ng pad work ay pinasuntok ko agad sila dito sa punching bag para lumabas ang kanilang chakra. Salamat sa panonood mga Tugs Tagalog!